Ang mundo ng sining at telebisyon sa Pilipinas ay puno ng mga kwento ng pagsisikap, pag-akyat sa rurok ng tagumpay at ang mga personal desisyong nagpapabago sa landas ng isang sikat na personalidad. Isa sa mga pangalang nag-iwan ng malalim na marka sa industriya ng libangan ay si Lorraine May Concepcion, na mas kilala ng publiko sa kanyang pangalang pang-artista na Yam Concepcion. Isinilang siya noong 27 ng Mayo 1988 at lumaki na may likas na interes sa sining, musika at pagganap. Bago niya pinasok ang pag-arte, nakapagtapos muna siya ng sekundaryong edukasyon sa Assumption College San Lorenzo at kumuha ng kursong Multimedia Arts sa De La Salle College of St. Benilde. Ang kanyang hilig sa musika ay napatunayan din sa kanyang pagiging drummer ng isang indie rock band na Ursa Minor. Isang karanasan na nagpapakita ng kanyang pagiging malikhain bago pa man siya humarap sa mga kamera bilang isang ganap na aktres. Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa mundo ng pag-arte noong taong 2012 nang makuha niya ang pangunahing papel sa pelikulang Rigodon na isang erotikong thriller sa direksyon ng kilalang direktor na si Eric Mati. Ang pelikulang ito nagsilbing pinto upang mapansin ng mga kritiko at mga producer ang kanyang natatanging ganda at kakayahan sa pagganap sa mga maseselang eksena. Ang matapang na pagganap na ito ay sinundan agad ng kanyang pagpasok sa telebisyon noong taong 2013 sa pamamagitan ng daytime television series ng ABS-CBN na Dugong Buhay. Sa programang ito, nakasama niya mga aktor na sina EJ Falcon at Arjo Atayde kung saan gumanap siya bilang si Sandy De Guzman. Ang kanyang pagganap sa seryeng ito ay nagbukas ng mas maraming oportunidad sa telebisyon kabilang ang sunod-sunod na paglabas sa mga piling yugto ng Ipaglaban Mo at ang kanyang pagganap sa seryeng Langit Lupa noong taong 2016. Ang tunay na rurok ng kanyang kasikatan ay naganap noong taong 2018 nang gampanan niya ang karakter na Jade Bartolome sa primetime teleserye na Halik. Ang seryeng ito ay pinagbidahan din ni Jericho Rosales, Sam Milby at Yen Santos ay naging isang malaking phenomenon sa telebisyong Pilipino dahil sa gabi-gabing talakayan ng publiko tungkol sa katapatan at pagtataksil sa kasal. Ang karakter ni Jade naging sentro ng galit, pambabatikos at kontrobersya dahil sa kanyang pagiging isang hindi tapat na asawa na naging dahilan upang makatanggap si Yam Concepcion ng malawakang pansin mula sa mga manonood. Sa kabila ng galit ng publiko sa kanyang karakter, umani naman ang papuri ang aktres mula sa mga kritiko dahil sa kanyang epektibong pagganap bilang kontrabida na nagbigay sa kanya ng mga nominasyon at parangal sa iba't ibang prestiyosong organisasyon. Ang tagumpay ng Halik ang nagluklok sa kanya bilang isa sa mga pinakapopular na aktres sa kanyang henerasyon at ang kanyang pangalan naging katumbas ng mataas na kalidad ng pag-arte sa mga dramang pampamilya. Kasabay ng kanyang mabilis na pagsikat ay ang pag-usbong ng iba't ibang issue at kontrobersya na sumubok sa kanyang katatagan sa industriya. Ang pinakamaagang issue na kanyang kinaharap ay ang kanyang pagsisisi sa pagtanggap ng mga mapangahas na papel sa simula ng kanyang karera, partikular na sa pelikulang Rigodon. Sa kanyang mga panayam, hayagan niyang ipinahayag na kung alam lamang niyang magiging takbo ng kanyang karera ay mas pinili sana niyang iwasan ang mga eksenang naging dahilan ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang sexy actress. Bukod dito, naging malaking usapin din noong taong 2015 ang iligal na pagpapakalat ng kanyang mga maseselang eksena mula sa kanyang mga nakaraang pelikula sa mga malalaswang website na kanyang kinundina at hiningan ng tulong upang matanggal. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito na may kaugnayan sa kanyang mga nakaraang proyekto, pinatunayan ng aktres na ang kanyang talento sa pag-arte ang higit na matimbang kaysa sa mga negatibong usapin na ipinupukol sa kanya ng mga kritiko. Pagkatapos ng matagumpay na pagpapakita ng galing sa Halik, patuloy na binigyan ng mga malalaking programa at proyekto ang aktres kabilang ang seryeng Love Thy Woman noong taong 2020 kung saan pinalitan niya ang aktres na si Erich Gonzalez para gampanan ng karakter ni Dana Wong. Noong taong 2021, nakamit niya ang kanyang kauna-unahang pangunahing bida na papel sa primetime serie na Init sa Magdamag kung saan nakatambal niya sina Gerald Anderson at JM De Guzman. Ang seryeng ito ay pinalabas sa gitna ng mga hamon ng pandemya at ang kawalan ng prangkisa ng ABS-CBN kung saan ipinakita ng aktres ang kanyang katapatan sa kanyang home network sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga alok mula sa mga kalabang istasyon upang manatili bilang isang kapamilya. Ang Init sa Magdamag ang nagsilbing huling malaking proyekto ng aktres sa telebisyon bago magkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang personal na buhay na naging dahilan ng kanyang unti-unting paglayo sa limelight. Ang biglang pagkawala ng aktres sa rurok ng kanyang kasikatan ay hindi naging bunga ng kakulangan sa mga alok ng proyekto o pagbagsak ng kanyang karera, kundi isang personal at sadyang desisyon ng prioritization ng kanyang pamilya. Noong Hunyo 23, 2021, nagulat ang publiko nang inanunsyo niya ang kanyang pakikipag-isang dibdib sa kanyang matagal ng kasintahan na si Miguel Quenjing na isang New York-based professional. Sa gitna pa lamang pala ng kanyang lock-in taping para sa seryeng Halik ay engaged na sila matapos ang isang proposal sa Niseko, Japan ngunit pinili nilang panatilihin itong pribado. Noong Hulyo 25, 2021, opisyal silang ikinasal sa isang intimate civil ceremony na ginanap sa isang cruise yacht sa New York City na nasaksihan ng Statue of Liberty.
Ang pagpapakasal nito ang naging hudyat ng kanyang pag-alis sa Pilipinas upang permanenteng manirahan sa United States kasama ang kanyang asawa, na nagtapos sa kanyang aktibong karera sa telebisyong Pilipino. Ang kanyang buhay sa New York ay nagdala ng mga bagong kampanya na malayo sa kanyang nakasanayang buhay bilang isang tanyag na artista sa Maynila. Noong 2 ng Disyembre 2024, isinilang niya ang kanyang panganay na anak na isang lalaki. Ang pagiging isang ina sa unang pagkakataon ng kasalukuyang pinakamahalagang tungkulin na kanyang ginagampanan at madalas niyang ibinabahagi ang kanyang mga karanasan sa pag-aalaga ng kanyang anak sa kanyang mga social media accounts at personal na vlog. Noong Oktubre 2025, isa pang mahalagang milestone ng kanyang naabot na opisyal siyang maging isang mamamayan ng Estados Unidos o isang US citizen. Sa kanyang mga pahayag, ibinahagi niya ang kanyang emosyonal na karanasan sa seremonya ng panunumpa na dinaluhan niya kasama ang kanyang asawa at kanyang anak. Ang mga pangyaring ito ay nagpapatunay na ang kanyang pagkawala sa telebisyon ay isang positibong transisyon patungo sa isang mapayapa at masayang buhay pampamilya sa ibang bansa. Sa kasalukuyan, ang kanyang pangunahing pinagkakaabalahan ay ang pagiging isang full-time na ina, may bahay at isang digital content creator o influencer. Ginagamit niya ang kanyang mga platapormang tulad ng Instagram at YouTube upang magbahagi ng mga kwento tungkol sa mom life, mga inspirasyon sa pananamit at mga tips sa kagandahan. Ang kanyang trabaho ngayon ay nakasentro sa pagbuo ng mga nilalaman para sa mga brand na nakabase sa parehong Maynila at New York sa pamamagitan ng kanyang pakikipagtulungan sa mga marketing agencies, malayo sa puyatan at mahabang oras ng taping sa Pilipinas na nagpapahintulot sa kanya na matamasa ang mga simpleng bagay tulad ng pagbisita sa mga museo, panonood ng mga laro ng basketball sa Madison Square Garden at ang pag-aalaga sa kanyang pamilya. Tungkol naman sa kanyang karera sa telebisyon, sa kasalukuyan ay wala siyang aktibong programa sa alinmang network sa Pilipinas. Bagamat may mga nakaraang serye o pelikula na pinalabas sa mga streaming platform tulad ng I1TFC o Prime Video pagkatapos na kanyang pag-alis, ang mga ito ay mga proyektong natapos bagong kanyang imigrasyon. Nang tanungin sa kanyang mga nakaraang panayam kung may plano pa siyang magbalik sa industriya ng showbiz, hindi niya tuluyang isinara ang pinto para sa pag-arte. Ipinahayag niya na bukas siya sa pagtanggap ng mga proyekto kung may magandang pagkakataon at kung papayagan ng kanyang schedule bilang isang ina. Ngunit sa ngayon ay malinaw na ang kanyang prioridad ay ang pagpapalaki sa kanyang anak at ang pagpapatatag ng kanyang pamilya sa Estados Unidos. Ang kwento ng buhay ng isang tanyag na personalidad na nagpapakita ng tagumpay ay may iba't ibang mukha at kahulugan sa bawat yugto ng buhay ng isang tao. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang drummer at multimedia arts students patungo sa pagiging isa sa mga pinaka-pinag-uusapang kontrabida sa kasaysayan ng primetime teleserye ay nag-iwan ng isang hindi matatawarang pamana sa sining ng pagganap. Ang kanyang desisyon na iwanan ng kasikatan sa sandali na kanyang narating ang rulok nito ay nagpapatunay ng kanyang kapanahunan sa pag-iisip at ang kanyang pagpapahalaga sa mga bagay na may mas matagal na halaga tulad ng pag-ibig, kasal at pamilya. Sa kabila ng kanilang pisikal na kalayuan sa industriya ng telebisyong Pilipino, ang kanyang mga natatanging pagganap ay patuloy na naaalala ng kanyang mga tagahanga habang kanya namang itinatayo ang isang bagong yugto ng tagumpay bilang isang mamamayan at ina sa lungsod ng New York.